Trillanes, siniwalat ang bank accounts ni VP Sara sa impeachment hearing. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Ito na. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang pagharap ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV sa Committee on Justice hearing bilang resource person sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte. Salamat po. Ako po si Antonio Sonny Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataporma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, marami mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Siya talaga yung alam mong simulat sa poll, one of the biggest nightmares ng mga Duterte even starting nung kampanya nung 2016 as a relatively popular senator at anti-corruption figures na naglabas ng commercial laban kay Duterte. Ganito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayong lahat. Mali po ang pumatay. Ay, naka-umuwi ka lang. Tama po ba ang murahin ng Santo Papa? Hoy, ang NPA. Ituro nyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Kami ka, Presidente, Tubigati. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Ganito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayong lahat. Mali po ang pumatay. Ay, naka-umuwi ka lang. Tama po ba ang murahin ng Santo Papa? Hoy, ang NPA. Ituro nyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Kami ka, Presidente, Tubigati. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Now, alam naman natin, he needs no introduction dahil lagi natin siyang nakikita. Pero, just a recap.
Unang nakilala si Trillanes aka Sonny aka Sentry bilang isang Navy Lieutenant nung Oakwood Mutiny dahil sa nakikita nilang korupsyon sa AFP at pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga veteranong sundalo under the Gloria Macapagal Arroyo administration noong 2003, right before the 2004 elections. This is not a coup d'etat. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government. I believe na itong reforms na to, this will not come within my lifetime. Hindi yan, yung mga, siyempre, they'll say what they promise these things. Ganun lang. Ako nga, I stated these demands just for the sake of stating demands. But, yan, in behalf of the group. Pero, we're not kidding anybody here. Wala mangyayari. Nang mag-fail ang kanilang tinakdang kudeta, 4 years later sa kanilang trial, nag-walkout sila sa korte para mag-stage ng panibagong mutiny bilang protesta sa kinahantungan ng kanilang trial. This time, sa panibagong hotel sa tinaguriang Manila Peninsula Siege. Nananawagan kami sa taong bayan na naniniwala sa pagbabago. Ngayon na ang panahon. Join us. Samahan nyo kami rin sa Makati. Nilakad nila ang kahabaan ng Makati Avenue at dumiretso sa Manila Peninsula Hotel. Pumasok sina Trillanes at muling ipinanawagan ang muling pagbaba sa pwesto ni Arroyo. Pero meron na siyang notoriety kasi nga a little earlier, nanalo ng Senate seat si Sentry bilang parte ng genuine opposition, the primary contender sa mga administration bets as he campaigned on the rights at benepisyo ng mga veterano along with an anti-corruption messaging. Ito ang pinakamahal na highway sa buong mundo. The 5.1-kilometer Diosdado Macapagal Highway, priced at 1.1 billion pesos, overpriced by 700 million pesos. Iboto natin ang kandidatong di takot makulong at mamatay sa pag-alis ng graft and corruption. Para Senador, Antonio Trillanes. Para sa Bayang Malinis. Ang 728 million pesos napunta lang sa isang presidential campaign. Alisin ang graft and corruption. Iboto natin for Senator, Antonio Trillanes. Para sa Bayang Malinis. Tumakbo siya bilang independent noong 2016 for VP with this iconic line ng running mate ni none other than former President Rodrigo Duterte na si Alan Peter Cayetano na isa raw siya sa mga nanganib ang buhay para magsiwalat ng katiwalian sa pork barrel scandal, chastising Bongbong Marcos nung tumakbo siya sa pagka-vice-presidente. And not gonna lie, he cooked BBM. Senator Alan Peter Cayetano, sir. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Anong garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa amin sa liig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. And then goes the long history of Trillanes at Duterte that even went on hanggang biglang tanggalan ni Duterte ng amnestiya si Trillanes noong 2010 by then President Benigno Aquino III nang paulit-ulit niyang kinalaban ang mga Duterte sa kanilang bank accounts at most specifically and recently, their war on drugs. So ngayon, hindi na. Pag gusto niyang iligpit yung isang tao, pinapapatay niya. Pag gusto niyang ipakulong, papakulong niya. Alam niyo, pride na lang yung umiiral sa kanila. But sa akin, swallow your pride, admit your mistake, admit your kapalpakan, di ba? I don't expect them to apologize. I'm not even asking for one. But mag-step back na kayo, stand down, at mali kayo. Paano nilalab? Kasi hindi naman sila dyan forever. Sinasabi ko sa inyo, talagang bantay lang kayo. Ayon kay Trillanes, base sa mga nakuha nilang mga datos,
ginamit ang mga pangalan at accounts ng buong pamilya ni Duterte para makakalap ng milyong-milyong piso para sa kanilang kapakinabangan. Isama mo pa yung alleged payout na nakuha ng mga Dutertes sa alleged drug lord na si Sammy Uy with over 180 million pesos in checks tied to Uy. With Sara Duterte's 22 million pesos, FPRRD himself of 15 million pesos, Sebastian Baste Duterte 38 million pesos, Cielito Avancenia o common law wife ni FPRRD at Veronica Kitty Duterte 53 million pesos sa loob ng 2 taon. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Which he actually already said nung 2017 pa lang. So talagang iisipin natin this man is consistent, this man is telling probably the same story over and over again, hoping that someone will finally listen. Ito yung proper format ng waiver. Ngayon hinahamon ko si Mayor Duterte, pirmahan mo tong waiver na ito ng sa ganon malaman natin once and for all kung ano ang nalalaman nung bank account mo dyan sa BPI Julia Vargas. At ito yung hamon ko. Pagka nagkamali ako, pag pinirmahan mo to at lumabas doon, mali yung akusasyon ko, magre-resign ako sa Senado at magwi-withdraw ko bilang kandidato sa pagka-vice presidente. Yan ang hamon ko sa kanya. Pero kung ganun pa man, siya pa rin ang magiging presidente, gagawin ko itong basis for an impeachment complaint. Ako mangunguna dyan sa kanya. Kaya ngayon pa lang, harapin mo na tong issue na to. Kung magkamali ako, wala na ako sa politika. Pwede siya magtago sa legalities. Pero alam nyo, no, dito sa issue na to, natanggal yung yabang niya natanggal yung tapang niya Suddenly, nagtatago siya sa legalities, kagaya nung ginagawa nun ni Vice President Binay. Ngayon, mga alipores na yung humaharap. Di ba? Sabi niya, nung March, i-issue siya ng waiver, hinahamon niya yung ibang mga candidates. Ginamit namin yung waiver na sinayna niya, hindi tinanggap ng bangko. So, press release lang yon, propaganda lang yon, like everything they've been doing so far. I stand by my track record. Hindi ito ang first time na ginawa ko ito. Ilang beses na akong tumayo at bumangga sa mga powerful politicians like him. Hindi pa naman tayo napapahiya. At sa akin dito, importante lang Ngayon, yung issue na bakit ngayon lang ito. Alam nyo kung nakuha ko ito nung January ko ito nilabas. Pero ngayon ko lang po ito nakuha. Last week lang, to be specific. Once and for all, para matapos na. Di ba? Maganda naman yun Kung hindi ito totoo, you have the chance to get rid of a Senator Trillanes. Forever. Di ba? Ilabas mo. Pirmahan mo. Punta tayo sa bangko. Pag mali ako, immediately, I will resign on the spot. And I will withdraw my candidacy as Vice President. Mayor Duterte, tigilan mo na yung drama, pirmahan mo na yung waiver. Tapos na. Matatandaan din natin na inis si Duterte nang humarap si Trillanes sa Quadcom over the war on drugs nang i-allege ni Trillanes na kung mali ang sinasabi niya, di mag-sign ka ng bank waiver. Kasi kung hindi mo isa-sign yung bank waiver, kahit na ipasinungalingan mo, kung hindi mo mapapatunayan na mali yung sinasabi ko, wala tayong magagawa dahil, again, lalabas din ang katotohanan. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended.
Sabi The hearing is now resumed. Chairman. Yes, Chair. SDS. Mr. Chair, may Mr. Chairman, I be may I allowed, move, with Wait, priority? former Mr. Chairman, President, I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. thank you very much for your apology. It is accepted, and Now, isa sa mga naipit nung nilabas ni Trillanes itong mga bank records na ito ay ang dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na inakasahan ni Duterte na nag-leak ng bank records ni Rodrigo Duterte himself kay Trillanes along with the Anti-Money Laundering Council working together para ipabagsak nga raw si Duterte. Although of course, this is all alleged. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abincenia, kabilang na rin si Sara Duterte. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Dahil dito, si overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-iimbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Pumili si ML Party Representative Laila De Lima ng 18 random transactions from Trillanes' affidavit para ma-cross-match ng AMLC ang mga records. Though, I doubt it's actually random. Of course, ni-rehearse nila yan para malaman talaga natin na, oy, teka, ito talaga, totoong meron transaction na nangyaring ito. Ngayon, the anti-corruption stalwart has now found vindication dahil the Anti-Money Laundering Council has confirmed the billion-peso transactions nang magpresenta siya ng affidavit sa Committee on Justice bilang resource person sa impeachment ni VP Sara. Kinumpirma naman ng AMLC ang mga records na sinabi ni Trillanes na dumaan sa mga bank account ni VP Sara at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio na nagtotal ng 6.77 billion pesos from 2006 to 2025. No, kahit sabihin mo na, dumaan, mali mo, dumaan lang kasi transaction lang to, mali mo, dumaan lang sa kanila. What business does a 6.77 billion pesos over 19 years has anything to do with VP Sara, a public official, at Mans Carpio? To be responsive to the request of the Honorable De Lima, can you at least say whether that transaction is part of the report of AMLC? Kasama po ba itong transaction na ito sa report ng AMLC na sinumite dito sa Justice Committee? Madam Chair, given that we are only given limited information, I cannot confirm, for example, what's the nature of the transfer, where is the addressee, and all. We are not inquiring as to the nature of the transfer, just whether or not that amount appears as well in the report of the AMLC. I can confirm, Madam Chair, if there is a movement of funds on that same date with the same amount involving the same That account. will be enough. Okay. That will be enough. So for December 9, 2014, on our records, based on our records, there is a transaction amounting to 16,852,832.94. So 5 out of 5 transactions randomly selected by Honorable De Lima from Annex A is confirmed by the AMLC
at least that similar transactions appear in their report. Are there any other subject of confirmations? No more. Marami po kasi ito. That's why I just randomly selected 5 from each of the annexes. So in total, how many transactions have been confirmed? So 18. Do you confirm that? Total of 18 transactions? We informed earlier that there are 18 transactions mentioned that Okay. that one we mentioned are existing in our report. So based on for our the report. record, 18. All of this culminating into the supposed conclusion that Sara Duterte did not declare the right SALN. Kumbaga, yung cash on hand mo, bakit hindi nakalagay dito na meron kang pera within any of those time frames? Hindi mo dineklara ng tama yung SALN o net worth mo bilang isa sa mga grounds ng impeachment complaints, which is of course the public trust betrayal and maybe even other actual crimes. Pero ang sasabihin mo itong mga bagay naman to, hindi naman kailangan eksaktong-eksakto yung laman ng SALN o net worth mo. Talagang meron kang makakaligtaan kahit na public official ka ng matagal na. But this is not peanuts. This is millions to billions of pesos. So talagang maiisip mo na this is willful reduction. This is willful exclusion ng SALN mo because these are suspicious transactions. Because these will raise some eyebrows. Apparently, wala lang talagang ginawa yung AMLC or at the very least, wala man lang silang sinabi or raised flags regarding these transactions sa publiko. Pero I now hear a lot of detractions na may butas daw dahil yung BDO branch sa SM Lanang did not exist noong 2007 dahil nagbukas lang yung SM noong 2012. Pero there was a branch noong 2007 na lumipat sa loob ng mall at that same place. Kaya ang nakalagay sa AMLC record, BDO SM Lanang ay dahil ginamit nila yung current na pangalan ng branch at hindi yung pangalan ng branch nung nagkaroon ng transaction kasi nga lumipat. Kasi nga nagsarado yung standalone BDO branch sa SM Lanang at lumipat sa SM Lanang. Pero sa record keeping ng AMLC, total parehas rin naman silang branch. Gagamitin na yung current na pangalan, yung kung anong pangalan nila ngayon bilang branch. Kahit na before 2012 pa yung transaction bago lumipat yung BDO branch sa SM branch. Or at the very least, ayan yung most likely reason sa transaction discrepancy. I mean, isipin mo yon, si Duterte pinalipad papuntang ICC. Si VP Sara mukhang mapapa-impeach muli. All done by the former Senator Antonio Trillanes na ngayon ay wala man lang even sa pwesto. Natalo siya sa Caloocan. Natalo siya nung tumakbo siyang senador noong 2022. Pero sa mga nagsasabi tulad ni Sara Duterte na Trillanes is backed by BBM, tatandaan din natin na sa 6 na taon ni Presidente Duterte, 2 taon bilang VP ni Sara na magkabati silang dalawa ni BBM, wala silang nagawang kaso laban kay Trillanes. So alam mong malinis yan dahil Duterte is not above falsifying trumped up charges sa mga kritiko niya. Kaya nga ngayon nagkakaroon na ng libel charges laban kay Trillanes. Kasi nga, ayun lang yung kanilang refuge. Kasi kahit nasabihin yung tama, the fact that it is identifiable na pinapasaringan niya ay may ginawang mali at kahit sabihin nating malicious, kahit nasabihin nating tama, kahit nasabihin nating totoo naman yung sinasabi, wala tayong magagawa dahil ganyan ang batas ng Pilipinas. And subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod of course. Paalam.